Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Mayroon bang mga bagong serbisyo o digital innovations ang PSA para mas maging accessible ito sa publiko? So yung nabanggit ko po kanina, ito yung kanina, e-cert, no? yung digital copy. Bago po ito, kaya in-encourage namin yung mga kababayan natin na mag-avail na ng ating e-cert, and even yung ating mga government partners and yung mga institutions to recognize, no, ito naman po yung advocacy campaign ng ating gobyerno na gamitin na yung digital copies. So mas safe po ito, secure yung ating e-cert kasi may proseso na dadaanan at talagang merong mga security features like yung QR code na verifiable yung mga information dito sa atin pong At saka e-cert. yan yung pwede makita na lang sa telepono. Yes po. At isubmit sa kanilang, halimbawa kung mag-apply man sila ng trabaho or sa school requirements or sa bank. So, ini-encourage namin na ito na po yung gamitin nila, yung ating pong PSA e-cert. Idagdag ko lang po na itong isa pang serbisyo na meron po kami ngayon, niro-roll out na po namin yung premium annotation service sa lahat ng outlet. Sa ngayon po, 19 out of the 84 ay pwede nang mag-accept ng inyong mga annotation request. Ito yung mga may corrections at mag-apply sila sa ating mga outlets, i-file doon at marirelease na po doon. So, more accessible. So, prior to 2025 po, centralized po kasi yung annotation processing ng pag-request. Pero ngayon po ay by end of September of 2026, lahat po yung outlets natin, target natin na doon na po mag-a-apply. Tapos kung ano man ang requirements, mabibigyan naman na assistance ng CRS. Yes po. May screening po na gagawin doon sa mga dokumento na dala ng mga kababayan po natin. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!